Tara na, sama na, tayo'y magmisyon na. Tara na, tayo na'y hakbang mga paa. Ihanda ang iyong gamit, pati na ang iyong bulsa. Tara na, let's go na, lipat na. Ang magmisyon ay Great Commission. Tiyak na tiyak, merong provision. Basta lakaran lang at mag-decision. Tara na, let's go na, lipat na. Tara na, ngayon na, huwag nang mag-alala. Tara na, sige na, ika'y mag-ready na. Faith mo ang kailangan, puso at isipan. Sama ko, sama o sama na. Ang mag-mission ay Great Commission. Huwag pansinin ang mga opposition. Basta lakaran lang at mag-decision. Tara na, let's go na, lipat na. Sama ka, sama all, sama na. Sama ka, sama all, sama na. Ang mag-mission ay Great Commission. Huwag pansinin ang mga opposition. Basta lakaran lang at mag-decision. Tara na, let's go na, lipat na. Sama ka, sama all, sama na. Sama ka, sama all, sama na. Tara na, sama na, tayo'y magmisyon na. Tara na, tayo na'y hakbang mga paa. Ihanda ang iyong gamit, pati na ang iyong bulsa. Tara na, let's go na, lipat na. Ang mag-mission ay Great Commission. Tiyak na tiyak, merong provision. Basta lakaran lang at mag-decision. Tara na, let's go na, lipat na. Tara na, ngayon na, huwag nang mag-alala. Tara na, sige na, ika'y mag-ready na. Faith mo ang kailangan, puso at isipan. Sama ko, sama o sama na. Ang mag-mission ay Great Commission. Huwag pansinin ang mga opposition. Basta lakaran lang at mag-decision. Tara na, let's go na, lipat na. Sama ka, sama all, sama na. Sama ka, sama all, sama na. Ang mag-mission ay Great Commission. Huwag pansinin ang mga opposition. Basta lakaran lang at mag-decision. Tara na, let's go na, lipat na. Sama ka, sama all, sama na. Sama ka, sama all, sama na.
Kanyang kabutihan makikita mo, ukod sa iyong dalangin matitikman mo. Pagmamahal niya sa'yo, makikita mo. Kanyang kadakilaan matitikman mo. Kanyang kabutihan makikita mo, ukod sa iyong dalangin matitikman mo. Pagmamahal niya sa'yo, pagkatakila, pag-ibig niya, pagkatakila, biyaya niya, pagkatakila, katapatan tunay na walang hanggan. Makikita mo, kanyang kadakilaan matitikman mo. Kanyang kabutihan makikita mo, tugon sa iyong dalangin matitikman mo. Pagmamahal niya sa'yo, pagkatakila, pag-ibig niya, pagkatakila, biyaya niya, pagkatakila, katapatan tunay na walang hanggan. Pagkatakila, pagkatakila, pag-ibig niya, pagkatakila, biyaya niya, pagkatakila, katapatan tunay na walang hanggan. Makikita mo, kanyang kadakilaan matitikman mo. Kanyang kabutihan makikita mo, tungkol sa iyong dalangin matitikman mo. Pagmamahal niya sa'yo, makikita. makikita mo, Kanyang kadakilaan matitikman mo. Kanyang kabutihan makikita mo, tungkol sa iyong dalangin matitikman mo. Pagmamahal niya sa'yo, pagmamahal niya sa'yo, pagmamahal niya sa'yo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon.
Magandang hapon po mga ka-Agila mula Luzon, Visayas, and Mindanao. At syempre po all over the world. Binabati ko po ang mga nag-host sa amin sa Kalinga. Si Pastora Frances at ang Victory Lighthouse. Ayan. At syempre po si Ate Verna and Kuya Noel. Maraming salamat po. At si Ate Marce Taclubao. At syempre ang buong church ng buong members ng church ng Victory Lighthouse Fellowship. Muli na naman tayong magsasama-sama this afternoon dahil last Thursday ay nandun nga po kami sa Kalinga, so wala tayong online fellowship. So ngayon po ay muli tayong mag-uusap, magkakamustahan at magpapalakasan sa panibagong episode ng Usapang Misyon! Magandang hapon po sa ating lahat, mga kamanggagawa, mga ka-Agila. Ay, dudugtungan ko po yung greetings ni Miss Cathy, no? Si Ate Adjong. Salamat po sa pag-host nyo sa amin ng buong church po sa Kalinga. At tayo po ay pinagpala, no? Ngayong hapon na kasama po natin, kita nyo naman po ang ating pastora na fresh from New Zealand, si Pastora SP Ramos. Welcome po! Good morning. Good afternoon po sa lahat. Malaking pribileyo po na ako po yung nakasama ngayon dito sa Usapang Misyon live. Kasi po dati nakikinig lang ako dyan, katulad nyo. Pero ngayon kasama na po ako dito sa grupo. At talagang binabati ko ang lahat at talagang naranasan ko ang maraming pagpapalan mula nung ako ay nag-join dito. Amen. International Teams. Kaya, nangyang ko kayo. Join na po kayo. Mag-mission na po tayo. Amen. Yes. Amen. So, ayun na nga po, iniimbitahan ko din po ang lahat na mag-share, mag-comment, at i-share niyo po yung videos natin or yung live natin today para mas marami pa pong makakapanood sa atin at sa mga testimony. At binabati ko po yung family ko dyan sa Iligan City. I miss you so much. Yes. Ayan. At i-update po namin kayo dahil last week nga po ay nandun tayo sa Kalinga to have our There is Hope program doon. At nakakatuwa po at nakaka-bless dahil nakapagpala po tayo ng almost 211 for our medical, dental, and optal mission. At 100 kids po ang napagpala, nabiyayaan, at nabigyan ng pag-asa doon sa Kalinga. So maraming salamat po sa mga ginamit ng Panginoon at patuloy po kayong gamitin ng Panginoon na maging pagpapala din po sa iba. Ayan. So, iniimbitahan ko din po lahat na mag-post, mag-video or sumali sa ating Sama All Dance Challenge. Nakita niyo po ba or napanood niyo po ba yung mga dance moves namin? So, kayo din po, mag-post din po kayo ng mga entries nyo. And, pwede po sa lahat ng gustong sumali. Yung mga age natin, may bata or matanda, nakikita niyo po ba yung group namin, group dance entry namin, at saka yung solo ko. At abangan niyo din po ang solo ni Ate Ning. At yun din po, may bago lang pong ang nag-post kanina, si Michael Vale. At yung mga nag-post po, si Elise, yung mga staff and volunteers, at yun na nga po yung solo ko. Yan, no? Nakita natin, no? Napakabuti talaga ng Diyos. Amen. Meron tayong online fellowship para i-share din natin yung magagandang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. No, recently, di ba, we just came from Kalinga, Payao, and nakita po namin, una sa lahat, ang pag-ibig ng Diyos, no, sa amin at sa mga tao po na nadatnan po namin doon. Meron po tayong medical mission doon at nakita namin yung may mga nakasama po kami na bumaba pa galing bundok. At talagang pagod na pagod pero they're so excited na makasama rin kami. At nakita ko po yung una, no, nung ilang araw kami po doon, mga 3 araw yata, no, 3 gabi at 4 na araw. Grabe po ang blessing ni Lord. Talagang nabulaga po kami. Hindi namin ine-expect, no, na talagang
kapag tayo ay pumunta at hindi naghahanap ng kung ano-ano, grabe ang pagbulaga ng Panginoon ng pagpapala. Surprise. Grabe po yung accommodation namin, pagtanggap po sa amin ng mga tao doon. At and in coming home, no, pagbalik po namin after 4 days, umulan po, ang lakas-lakas ang ulan. So, dumaan kami sa Maliko kasi nga, di ba, dumaan tayo sa Maliko kasi Mas mabilis mas daw mabilis, doon. inabot kami ng 15 hours nung papunta, pero pag pabalik, sabi madali daw doon. So, dumaan kami. At pagdaan po namin biglang umulan ng malakas, isa banging po yun. Ang ganda-ganda ng scenery. Biglang umulan, tapos wala na kami makita. Zero visibility. Pero praise God, ang protection ng Panginoon, na bumaha ng konti, na talaga nakita natin dahan-dahan, bumabagsak na yung mga bato, nagla-landslide na, pero hindi aniyaan ng Panginoon na tayo ay mapahamak, na uwi ng kanya-kanyang bahay, at hindi pwedeng mapigilan talaga ang sinimula ng Diyos sa lugar na yon. Yes. Oo. Alam mo yan, isa yan sa parati nating sinasabi sa mga missionaries natin, no? That there are challenges. Pwede tayong makaharap sa mga iba't ibang pagsusubok sa buhay. Pero hindi tayo titigil, hindi tayo hihinto. No ifs, no buts ang pwedeng makapagpahinto sa atin. In fact, kahit maraming mga challenges, sige pa rin, hahakbang pa rin tayo. And ito, buhay na patotoo ang kapatid natin na ito na si Pastora SP. Dahil alam natin, sabi nga niya, kinukwento niya sa atin na galing sila sa organization na hindi naniniwala sa supernatural. And yet, nung humakbang sila at nung sumama sila sa atin sa international things, ay doon nila nakita yung supernatural na pagkilos ng Panginoon. Di ba, Pastor SP? Totoo yan. Kwento mo sa nila. Kasi kami nga, iba talaga yung, sa inyo kung galing narinig yung, hanggat hindi ka mahahapangan, no? Step of faith. Dati talagang tinuturo lang namin yan, all tourists. Pero nung ikaw na, iba yung experience mo talaga eh. Kaya masasabi ko na, yung dati mga nababasa ko lang, pero ngayon na-experience ko ng sarili ko, nakita ko yung pagkilos ng Diyos na pwedeng maghimala talaga. Talagang yung obedience lang natin na hakbangan mo lang, sunod-sunod na yung katulad ko. Nag-join ako. 1 year pa lang ako actually, 2003 pa lang ako, 2023 pa lang ako nag-join dito eh. Pero talagang ang bilis, no? Ang dami ko ng country sa puntahan. Tapos alam niyo, sabi nila, bless the world. Pero sa akin personally, I was the one who was blessed. Talagang na-bless ako nung nag-join ako sa team na to. Lalo na po yung punta kami ng Japan, mga blessed na yan eh, blessed program. Tapos yung sa blessed New Zealand recently, na talagang nakita ko yung ma-learn natin yung mga ibang culture ng iba. Yun ang advantage na iba-iba ng galingan na hindi lang doon na, sabi nga, nakakulong lang tayo doon sa barangay natin, doon sa kultura natin. Pero yung ibang kultura, tulad dito sa New Zealand, yung pagbati nila, yung kultura nila na nose to nose, yung babae sa lalaki, nakailang din yung kunat sa lalaking tao nila. Lalaking tao. Pero dama mo yung sincerity ng pagbati nila. Tapos, ma-wonder ka pa na-find out namin na sila, nature lovers sila. Talagang ganun sila karespeto sa lilikha ng Diyos. Kaya ganun kadali silang receptive sila sa gospel eh. Maori people. At alam niyo ba, kami lang kaunang-unahang Christian na natanggap nila na doon sa lugar na pinatira kami. Tapos isa pang experience ko, isa na marami kasi na experience namin doon na doon lang namin nasa, nag-minister kami doon sa kalye. Tapos yung mga dumadaang mga tao, kasi nagkumanta si Pastor Ogie, si Pastor Joyce. Tapos kami, nagkita kami sayaw kami. Kami ng yung native dance natin, kami nagpandango, tapos pero nakakatuwa kasi maraming na-bless yung mga, nasa gitna kami ng kaling ganyan, may stage, tapos yung mga establishment, naglalabasan yung mga tao, niliyak, pero mamaya may mga dumadaang mga sasakyan, kumakaway sa amin, tapos yung mga bata rin, at natutunan namin yung sayaw nila, yung Maori eh. Nakikitsiralins pa nga kami ng mga Maori ng mga estudyante, mga bata rin. So, ang dami ko natutunan na doon mo mararanasan yung nakikihalubilo ka sa mga natututunan mo ibang kultura nila, yung pagkain nila, natutunan, nagluto pa kami ng pagkain nila doon. Kasi yung mga elderly people doon. Tsaka makikita mo maski mayayamang bansa, kasi mayayamang bansa yung mga napunta ko Japan, New Zealand, and yet, they still need the Lord. Amen. Kaya,
yung pag-welcome nila sa amin, very warm. Mga missionaries kayo. Tapos, receptive sila dun sa Word of God na ang tagal-tagal may mga Pilipino pala kami. Maski mga Pilipino nagtatrabaho doon, na talagang hunger din sila for the Word of God. Yes. Yung mga Christian na nagsishare ng gospel doon sa mga missionaries. So talagang, hindi lang tayo nag-bless sa kanila, sobra din kami na-bless. Amen. Sama all na kayo dyan, ha? Ayan. Amen, amen. At ito nga yung lagi nating sinasabi sa cross-cultural mission. It's not about bringing your culture to the nation, but adapting their culture. Yung how do you embrace their culture? Yung paano mo yayakapin yung kultura na meron sila. At doon mararamdaman nila na, ay, tanggap mo kami. Tanggap nyo kami na ganito kami, na ito yung kultura namin. And on that, mas makakapasok tayo. Mas makakapag-share tayo ng gospel. Unlike kung dadalahin mo yung kultura mo doon na hindi naman sila ganun, ipipilit mo yung kultura mo sa kultura nila, mas mahihirapan tayong makapasok. Diba? Saka talagang alam naman natin na hindi lang sila ang matututo sa atin, kundi we will learn from them. Alam ko pag naging open po tayo sa pagpasok sa isang bagong kultura, ewan ko lang kung natuto kayo ng konting salita nila, ng Maori, pero napakalaking pagbubukas po ng puso ng isang tao, ng isang bansa, ng isang kultura, kapag meron pong tagalabas na willing na mag-adjust at sumunod sa kultura o practices nila, no? And syempre bit natin ang pagpapala, bit natin ang Panginoong Hesus. At matatanggap yan kung sila pagpasok pa lang natin hindi tayo yung parang nakabalo tayo sa magandang regalo na tatanggapin nila kasi willing tayong mag-adapt sa kanilang nakasanayang kaugalian, ano. Kaya napakabuti po ng Diyos na narinig namin mga patutuon ninyo. Alam ko madami pa na mga hindi lang blessing, yung mga pabor na binukas ang Panginoon sa inyo, bagong kakilala, bagong networks. Lalo kasi sa amin, hindi kami agad nag-evangelize doon eh. Establish muna kami ng relationship. Tapos, tumulong kami, nag-iimis kami, nag-community service kami doon. Totoo yun. Marami kami, nag-iimis kami sa care home, kasi mga elderly people doon. Talagang ipinakita mo na, di ba si Jesus ganun din, yung pamumuhay na Love in action. So, doon natutunan ko talaga, na talaga pati mga elderly people, yung mga tinatira namin ng mga pagkain, parang hindi kami, parang tinatanaw kami, hanggang makaalis kami. Parang ayaw na nilang umalis kami doon. Yung isa ka namin kasama, si Adeline, naiyak pa siya, sinaalala niya yung, kasi nag-iisa yung elderly doon sa bahay na dinalo namin. Parang hindi niya kami, parang ayaw niya kami umalis. Parang kami rin, na-attach na sa sandaling panahon namin. Sandaling panahon, yes. So, talagang nakakatuwa ang ginawa sa amin. Tayo po ay mga kamay at paa ng Panginoong Hesus na aabot no mararamdaman ng mga taong kung nasaan tayo yung pag-ibig ng Diyos. Naalala ko yung nung unang punta namin sa mga Badyaw, no, sila yung mga unreached people group na sa tribo sa bandang Mindanao, wala pong masyadong pumupunta sa kanilang lugar. Pero po nung kami po ay pumunta sa kanilang lugar, naglakad ng malayo, walang kuryente, tubig, nasa riwa. Pero nung nakita nila na merong gustong umabot sa kanila, sobrang pagmamahal po, sobrang pagbubukas ng kanilang puso at sobrang pagpapakita nila ng pagtanggap sa amin. Kaya nung unang mission namin, nagtabaan talaga kami kasi talagang grabe po, pinataba kami ng Diyos. Sobrang pagmamahal po ng mga tribong na kapuntahan namin. Kaya bit-bit po natin ang pag-ibig ng Diyos at kung saan man tayo naroroon, anumang bansa yan, anumang tribo, ay magiging mararanasan nila kasi isang ilaw lamang na pumunta, isang ilaw na pumunta sa isang kadiliman o madilim na lugar, ay sigurado magliliwanag. Amen. Yung nga po sa Kalinga, ma-share ko lang po. Yung nasa parang pauwi na tayo, nasa van na tayo, di ba? May paparating pang dalawang babae na galing pa daw sila minahan, bundok. Oo, bundok. Tapos naglakad pa. So, we be able to minister them. Minister them. Tapos kahit na
yung di ba naka-impake na tayo, kompleto na yung, naka-arrange na yung ano natin. So, di ba, nakakaano din naman na kahit na ang layo-layo nila, pinupuntahan pa rin tayo. So, yun, na-amaze lang talaga ako sa nangyari sa Kalinga din, sa atin. Yeah. Yan. Kayo rin po mga kapatid, no, nandyan na nakikinig sa atin ngayon. Pwede po kayong magsulat o magsulat po sa ating comment section. Comments. At Or pwede rin kayo mag-question, magtanong. Kung ano magtanong. yung pong gustong itanong na Yes. pwede po namin masagot o input no, or anything na you want para po kayo po ay makasama sa ating discussion. Yes. We'll try our best to answer and read all your comments po. So, Yes. ayan. Okay. So, ayun nga, no, balik tayo sa testimony. Talagang makikita natin yung pagkilos ng Panginoon. And, makikita mo, iba-iba yung pagkilos at yung gagawin ng Panginoon. Gaya ni Pastora SP, sabi niya, nakasama na ako sa Bless Japan, sa Bless New Zealand. Pero, you cannot compare eh. Kasi iba yung pagkilos ng Panginoon nung nag-Bless Japan kayo sa pagkilos ng Panginoon dito sa New Zealand. Oo. So, talagang makikita mo ang Lord, yung ginagawa niya, bawat umaga, bawat araw ng pagising natin, kakaiba, no? Hindi siya yung pareho, ay, ginawa na to ng Lord sa akin. Ay, ayoko na, ginawa na to. Iba pa nating surprises. Lume-level up. Lume-level up. Saka talaga may bago ng bago. Totoo nga, walang pareho eh. Minsan, pag katulad yan, mga kapatid natin nakikinig ngayon na hindi pa nararanasan yun, alam ko sa puso nila, mararanasan ko rin yan. May special po na blessing sa bawat isa sa atin. Basta tayo po ay mag-hunger lang, Lord. Yes, Gusto ko po makita ang pagkilos mo. Katulad po ng kwento nyo kanina, nung sinasabi nyo, gusto ko rin yan. Hindi ako magre-raise ng support. Si Lord ang sponsor ko. And true enough, grabe yung pagbukas ng Panginoon ng blessing sa inyo. No? Nakakatuwa po. Iba-ibang pagkilos ng Diyos. Hindi mo pwede masundan na, sigurado ito ang gagawin ng Diyos. Yes. Oo, hindi mo Siya masusundan. Yes. Pero ang sigurado lang tayo, may bubukas. Yes. May pagpapala. Kasi alam natin ang Diyos ang nagkakaloob at ang Diyos ang bibigay ng sorpresa. Hindi mo alam na dito ba manggagaling o dito ba? Hindi. Kaya nga sabi natin, tingnan lang natin yung source. At bahala na siya kung kanino niya ipadaan lahat ng pagpapala. Wala din yun sa tagal or bago lang. Di ba nasabi nga ni Pastora na bago pa lang ako, 2023 pa lang, pero ang dami ko nang naranasan na miracles from God. Ako nga din na parang 2024 lang, last year lang, pero na-amaze ako kasi nga parang every conference or every mission, parang iba-iba talaga siya. Totoo. Iba yung first time ko nung nag-access to ako, iba yung ginawa ng Lord, tapos nung sa Thailand, iba din, at saka lalo na sa Hong Kong, super iba. Kasi nga, ma-share ko lang din po, yung sa Hong Kong kasi, yung di ba, ang mahal na ng Hong Kong, yung cost of living ng Hong Kong. Tapos sabi ko kay Lord, sige Lord, sasama ako, tapos 4,000 lang yung budget ko 4,000, knowing na Hong Kong is, malaki yung cost of living doon. Tapos nag-seed pa ako nun sa church. Sabi ko, sige Lord, isi-seed ko to, tapos ikaw na po bahala sa akin. Tapos biglang, wow, grabe si Lord, na grabe yung pagbuhos ng pagpapala niya sa akin at saka sa mga missionaries natin doon na from our venue, hindi natin alam, tapos biglang, Shireen, may venue, di ba? Parang amazing lang talaga si Lord. Yes. Kahit saan, kahit kailan. Amen. Lalo na doon sa mga nagtitiwala. Yes. Sa mga nagtatrust sa Kanya. Pinapakita ni Lord yung miracles as long as you believe and you trust. Amen. Ako gusto ko yung sinishare ni Pastora kanina kasi bago tayo mag-fellowship dito, online fellowship, nag-fellowship muna kami dun sa loob. Kasi syempre nagpabisa. Thank you po. Thank you po sa mga Blessed New Zealand. Sponsors natin. Ayan. So, na yung natin, mga taga-New Zealand. Anong tawag dito? Yung kinukwento ni Pastora na sabi niya, sanay sila na kapag lumalabas or may mission or something, nagre-raise talaga sila ng support. No, pero sabi daw nila ng mag-asawa,
subukan natin ang Panginoon. Subukan natin ang Panginoon dito. Mm. Ngayon, si Lord na lang talaga yung sponsor natin. Huwag tayong manghihingi sa mga iba. Mm. No, ikwento mo nga yung Oo pastora. nga. Kasi noon, nung ako pa lang, kasi nauna ako sa aming mag-asawa, nag-raise ako ng support. Pero nung nag-join na siya last year, 2 na. Sabi niya, hindi na tayo magsusulisit. Kasi, siyempre, hindi naman palagi magbibigay na solicitan ko. Si Lord na mag-sponsor sa atin. Alam niyo ba, amazingly, gawa ang Panginoon. Unexpectedly, yung una, na meron pala akong, ano tawag dito, lump sum na makukuha sa GSIS na hindi ko inasahan kasi meron ako sa SSS na 130,000. Kaya yun na nagastos ko sa Japan. Kasi ito muli, yung kaming dalawa, mag-New Zealand, medyo mahal eh. Tapos magpa-Thailand ako kasi gusto kong maisama yung mga kasama ko sa church. Kala nandun ako. Nag-pray kami. Alam niyo ba yung matagal na namin, hindi na namin inaasahan na lupa namin na maibenta sa Zamboanga City. Aba, benta. Naghati-hati kami. Nakamagkano kami. Naka 100,000 din. So, naka-join ako sa New Zealand at totoo yung na nag-trust kami kay Lord. Lord, kami sponsor. Hindi kami napahiya kay Lord. Amen. So talaga nakita na. Kaya this time din 2 na kaming nag-raise ng mag-asawa. Pagpunta uli kami ng New Zealand. Hindi kami nadadala. Kasi si Lord, hindi ka dala-dala. Subok na. Habang nagtitiwala, lalong bumubukas. Oo. No, talagang, Talagang makikita natin, no, habang nagbibigay tayo ng tiwala sa Panginoon, habang binibigay natin sa Kanya lahat, ibinabalik din ng Lord sa atin. Kasi ito yung pinaniniwalaan mo. I will bless you with that. Kaya mapalad ang mga taong naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon. Tulad ng sinabi ni Jackie kanina, nagtanim siya. Bago pa lang, siyempre, isipin natin, ang dami rin pangangailangan. Pero pag may prodding ang Panginoon sa atin, nagtanim siya at umani siya. So tayo po mga kapatid, hindi po nakakapanghinayang na magtanim sa pagmimisyon. Magtanim sa kapatid, magtanim sa organisasyon, magtanim sa mga taong ilalagay sa puso nyo. At siguradong aani po kayo. No? At naniniwala ako. Ako po, nung pumunta kami ng Thailand, meron pa akong kulang, hindi pa ako kumpleto ng bayad ng pamasahe ko. No? Pero sabi ko, Lord, bahala ka na. Kasi hindi ako nagtuturo, wala akong income. Pero pag-apak ko sa Thailand, may message. Nagpadala ng pera, hindi ko naman kinausap, hindi ko alam, wala akong sinasabihan. Pero God is good. Talaga pong ang Diyos natin ay God of surprises. Tapat, talagang napakabuti niya. Subukan lang kasi. Di ba sabi nga niya, subukan niyo ako. Bubuksan ang durawangan ng langit at ibubuhos ang pagpapala. We just trust Him. Amen. And His Totoo word. yan. Yan. Kaya Kaya Jackie, patuloy tayong magtiwala at maniwala. Napakabuti ng Diyos, ano? Amen. Kaya nga, di ba, I believe I can fly. So, panoorin po natin ang video ni Jonas Sukite na I believe I can fly. I used to think that I cannot go on. The life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it.
I believe we can fly. Amen! Gusto po namin batiin din muna ang mga taga Treasure House. Hello po sa Hello inyo. Hello. Oy, congratulations, Okay, Kapi! yes, meron na siyang Punta na siya ng Korea. Korea. Yes! Ang gulit din. Sabi na, papunta na daw siya sa airport at papunta na ng South Korea. Yes. No, talagang pag tayo ay magtitiwala, makakalipad Amen. tayo, no? Amen. No, yung unang pag tayo po ay rinig-rinig lang, parang it's too good to be true. Parang, totoo ba yan? Meron bang ganyang nangyayari talaga? Pero sabi nga ng kwento ni Pastora SP kanina, subukan nga natin yon kasi totoo po yan, hanggat hindi kayo nakakapasok, hindi nakakalubog ang paan natin sa tubig, hindi natin mararanasan milagro. Amen. No, pero once na sinabi niyo, Lord, Yes, I the want to water. see you, Mm. mangyayari at makikita natin bubukas Amen. ang langit. Ba? Amen. Sige, kwento niyo pa po nga kami ng Meron pa maraming isa akong ikikwento na testimonies. nangyari, ha? Di lahat ng mga missionaries, di namin alam na, kasi sa laki nga ng naibigay na ticket, tapos sa accommodation, parang, napansin namin na parang sapat lang yung hindi ganun kalaki yung dala nilang baon. Tapos nandito kami sa stopover sa Hong Kong, nag-usap-usap kami. Di ba yung sa Hong Kong, ilang beses na nakapunta, yung sila Dory, kami sila, may card, baka may laman pa to. Para octopus, para lang makakain tayo. Tapos kami doon sa nag-game tayo na gano'n doon sa Silya doon. Pahinga kami. Kasi 10 hours ang stopover namin. Ang tagal eh. Tapos medyo gutom-gutom na rin naman kami. No? Tapos, alam mo, dinala kami ni Lord doon. Sabi namin, paalis na tayo. Merong isang babae doon na, ano ba kayo? Mga missionaries kami. Merong OFW pala doon na Pilipina nakikinig sa amin. Tapos, sabi gano'n, pwede po ba namin kayong ipag-pray? Sabi ni Pastor Freddy Mayo, pinag-pray. Alam niyo, pagkatapos siya napag-pray, kumain na ba kayo? Sabi gano'n. Sabi, siguro tagang sa gutom, medyo hindi pa amin na rin. Kakain tayo, niyaya kami. Kumain doon sa, ilan kami? 11 kami, 15 kami na kumain. Alam niyo, nilibre na kami lahat. Nung kinenta-kwenta namin kung magkano yung nagastos. Kakalibo siya. Tingnan namin yung resibo. Hindi namin siya kilala. Hindi niya kami kilala. Pero ganun, yan yung pinadala ng Panginoon na woman of peace. Nalaman ni Lord yung pangailangan namin. Pero nagpadala siya na magpapakain sa amin. Doon pa lang, nakatanggap na kami ng blessing. Yes. Ganun din nangyari kila Pastor John Mark, John JM. Doon sa kabila Kabilang sila. side naman. So talagang makikita mo yung pagkilos ng Lord, Yes. di ba? Hindi mo inaasahan, hindi mo siya ine-expect ng gano'n ang mangyayari. And yet the Lord knows our heart, desire. Totoo yun eh. Kung pakainin ka man sa airport, alam niyo talagang magkano pagkain sa airport? $100. So that's 700 pesos. I-compute mo na lang ilan sila, 10, 11, 7,000, 8,000. Sino ba namang individual na doon mo hindi lang nakilala. na doon mo lang nakilala na kung hindi talaga hihipuin ng Lord ang puso, ay ililibre itong mga kapatid natin na to, di ba? So talagang makikita mo, kamay talaga ng Panginoon yun. It's really the hand of God who did these things. No? Hindi yun napagplanuhan. Hindi yun napaghandaan. Pero, naging totoo lang. Hindi pa talaga. Totoo yun. Nararamdaman, nagugutom. Pero, masaya Lord, siya. oo, Nung trinit talaga. niya kami, kasaya-saya niya. Siguro naman, kinuha yung contact number niya Oo, para man lang namin. makakommunicate. At Pre, ano. oo. Pero nakakatuwa si Lord. Iba't ibang pamamaraan na pinapakita niya sa bawat isa na just trust me, just believe. Amen. No? At makikita mo yung milagro ng Milagro Diyos. ng Diyos. Oo, totoo. Ilang panahon po kayo sa New Zealand? Ano rin kami, 20 days kasi August 4 hanggang August 24 eh. Ay, August. Ano ba ito? March 20 to March 24. So, 20 days din. Pero alam mo, parang nabitin pa nga kami. Tsaka, lagi kami nagtabaan doon. Kasi ang dami nagpapadalang na doon, nalaman na doon kami, nagpapadala ng mga maraming pagkain, mga beer. Talagang Balita sawa, ko mga nga. tinapay nga. Nagkakapanisan, dahil ang dami. Oo. Grabe. Grabing blessing. At ni saka Lord sa alam mo, amin. ang nakakatuwa dyan, syempre, ako'y nasa finance, di ba? Alam ko yung mga nangyayari. Bago pa man sila dumating, nag-aalala na yung dadatnan nila. Kasi, pag binilang-bilang mo,
kukulangin talaga yung Matagal-tagal din kabayad. kasi. Kukulangin talaga. So talagang, sabi nila, paano ba to? Paano ba yan? Hirap na sila sa pagbabudget. Yes. Kasi kulang eh. 'Di ba? Pero alam mo, makikita mo yung kamay ng Panginoon. May mga nagpadala ng mga toiletries. Oo, 'Di ba, toiletries. Pastora? Shampoo, Oo. uwi ka nga Shampoo. kami, shampoo niya, conditioner, ba't sa amin. Oo. Nag-uwi ka, dinig niya. Talagang makikita mo, sabi ng Lord, sino magsasabi na gugutumin ko kayo sa harvest field, 'di ba? O magugutumin ko kayo sa ubasan. Pero talagang ipinapakita lang ng Panginoon na kapag siya ang tumawag, He will provide all Amen. our needs. All, lahat ng pangangailangan natin from Hindi head tayo to foot. mag-worry. Yes. Saka Oo. talagang kalaban ng pananampalataya pag-iisigurista. Siguro, kung naging sigurista kayo, naku, konti pera, hindi natutuloy, wag na lang. Mm-mm. Pero humakbang. Humakbang kayo at nagtuloy-tuloy kahit na konti na lang ang budget. Pero alam ng Lord, siya po ang nagpadala sa inyo doon. At sabi niya, I'll take care of it. No? Ang sarap na meron tayong Diyos na laging nakaabang sa pangangailangan Lagi nakatake natin. charge. At maaaring hindi lang siya konsepto, hindi lang siya nasa isipan, ha? Talagang nagpapadala siya ng kamay at paa niya. Talagang physical na pinapadala niya yung mga tao na kinausap niya para tayo ay maranasan yung kamay ng Panginoon na, Apo to anak, andito ako. Yes. Kaya nakakasarap pagtiwala. Nakakatuwa po at lalo ka pang the next time, Lord, I will trust more. Diba? Mas magtitiwala ka na mas Totoo yan. malawak pa. Sabi, from glory to glory, may experience ang miracle ni Lord. Level up din. Ganun din kami nung nasa Japan ako eh. Actually, isang maletang malaki ng handala ko. Pag uwi, dalawa na eh. Kasi sa dami ng ilalagay, napilitan ako bumili pa ng isang maleta. Talagang sobra. Sabi ko, grabe. Sabi ko, magbe-bless lang ako ng tao sa Japan. Eh, ako yung na-bless eh. Ang dami. Kasi bless daw sila sa prayer. Pinagpe-pray lang na ganyan. Nabe-bless lang. Meron nga sa Japan din, isang Pilipina, namit lang namin sa isang park dyan. Nag-gitin kami ng music. Tapos pinag-pray lang namin. Sobrang, hindi rin niya kami binitawan. Pinakain din niya kami McDonald's. Ang dami namin. 15 din. 10 kami nila, Pastor Frederick, yan, si Dory, sila na rin kasama namin. Pinakain kami sa McDonald's. Tapos may iyak siya. Ayaw rin niya kami bitawan. Talagang nag-bless din siya. Tapos din yung isang church na bless namin, bless din nila kami. Binigyan kami ng mga pampasalubong. Di ba? Talagang blessing sa Kasi amin. po sabik din sila sa Sabik mga din eh. taong makakasama bago. At saka lalo na kung yung mga nakausap niya, talagang may mga pangailangan din talaga na natagpo. Tinagpo sila ng Panginoon through you, sa pananalangin, sa encouragement. Kaya naman po, grabe din yung balik nila, no? At we are here, kaya kung saan man tayo pinapupunta ng Panginoon, tayo ay maging pagpapala talaga. Hindi lang tayo mag-isip na punta ako ng New Zealand para ganito. We want to be a blessing. Kaya we will bless the world. We will bless the world Kaya talaga. International Teams Philippines answered prayer talaga sa akin. Kasi pandemic, sabi ko, Lord, bless me in such a way na maging blessing ako sa maraming tao. At ginamit itong International Teams Philippines. Pinag-pray ko to na, Lord, i-connect mo ako sa isang organization na nagdi-deploy talaga, na mag-mission sa labas. Ito talaga answered prayer sa akin to. Na talagang na-feel ko yung sobra akong pinagpala as the Lord uses me to bless others. Kaya naging channel of blessing. Ang mga missionaries, ganyan eh. Channel of blessings talaga. Totoo naman. Daluyan lang. Lahat po tayo. Minsan kami nga, one hand to give, one hand to receive. As the money goes through, there will be plenty for you. So, hindi pwedeng pag natanggap mo, iyo lang. Ipasa mo sa iba. Ibigay mo para ka-bless, para maging to bless others. Alam niyo po, minsan, talagang marami tayong pinupost sa Facebook. Kasi sa sobrang masasalamat natin sa Panginoon, pupost tayo sa mga lugar na pinuntahan natin. Kaya lang we cannot contain to say everything or to tell everything yung nangyari sa atin sa mission. Yes. Portion lang. So we cannot explain sa ibang mga tao na hindi lang yan ang ginawa namin. It's just, kasi when you post sa Facebook, yung magagandang nangyari. Highlight. Diba? Yung highlights yung yung highlights. Pero, yung the whole
program Kabuuan, itself, no? yung kabuuan, hindi mo naman ina-explain sa Facebook na Yes. nagpunta kami doon, nag-minister Oo, kami kay ganito, Mm. di ba, yun ang hindi nila nakikita. Mm. Hindi nyo nakikita yung kabuuan, hindi nyo nakikita yung what's going on at the back. Kumbaga parang ang nakikita nyo lang yung front. Kaya, Mm. kaya pag tayo ay pumasok na at naranasan, iba talaga pala. Iba Pero talaga. yung nakarating ka ng ibang bansa, tapos you see beautiful, awesome places, maranasan yung mga pagkain na masasarap, Oo. hindi mo naranasan, tsaka ma-meet mo yung ibang kasing tao, it's already a favor from the Yes, Lord. yes. Sabi ko nga, Lord, grabe, ang gusto ko lang maging blessing. Pero yung favor na kapalit, ang balik, grabe, di ba? Yung makita mo yung mga awesome places na hindi mo pa nakita, kasi ang lamig ng panahon. Dapat sa Pilipinas, nagtalang ako dito, lamig na lamig tayo, di ba? Malaking blessing na yun. Tapos yung mga pagkain na overwhelmed and abundance ang pagkain. Tapos yung mga tao na welcome ka, warm welcome sa'yo. Yes. Malaking blessing yun eh. Totoo. So maraming talaga, Basta importante lang favor kasi ni Lord. meron sa heart natin na talagang willing magpagamit saan man tayo papuntahin ng Panginoon. No, saan tayo tinanim? Sabi niya, kung saan tayo tinanim, doon tayo lalago, doon tayo pagpapalain. No, kaya talagang hindi mo pwedeng sabihin na nandito ako sa Pilipinas, walang blessing. Hindi. Actually, pinadala ka ng Panginoon sa iba't ibang lugar, may pagpapala. No? Kaya, ang importante lang yung puso natin na willing to serve the Lord and willing to be a blessing sa mga taong ipapadala. Naalala ko po yung nandun, first time kong pumunta ng Australia, at sabi ko, Lord, nasanay lang ako pupunta ng Asia lang. And this is another step, a leap of faith, no? Talagang malaking paghakbang kasi hindi na yung ibang kontinente na, no? Talagang sabi ko, Lord, pero nagsimula lang sa desire. But grabe si Lord nung nakita niya na talagang gusto ko makapunta, and I want to also to join the Blessed Indonesia noon. And isa-isang bumukas. Grabe, wala pa akong sinasabi, wala pa yung mga taong naniniwala at gustong makarating ako doon. At nung nakarating na ako sa Australia, sabi, mag-isa lang ako that time. Si Ate Biyaya, pumunta sa kanyang pinsan, ako naman, ang pamangkin ko, nagtatrabaho. So ako, doon ako mag-isa. Sabi ko, Lord, anong gusto mong gawin ko dito? So, invest ako sa mga tao, nakipag-uusap. Meron pa akong roommate doon, na nakatira ako sa isang, apatan kami. At isang mga kabataan na hindi nakakilala sa Diyos. At inisip nila na walang Diyos. Pero, nung nag-share ng testimony, sa Lord, gusto ko maging blessing sa kanila. Sabi niya, naghanap ako ng trabaho dito, nag-aral din ako. Pero sabi ko, nag-share ako ng testimony, nag-share ako ng gospel. Una, hindi pa tinatanggap, pero later on, nung nagpalitan kami ng Facebook, at sabi niya, kasi nag-pray ko siya, so sabi ko, kung gusto mong tanggapin si Jesus, kahit hindi masyado malakas ang pagsalita niya, nandito na ako sa Pilipinas, bumalik na ako, nag-message siya, Tining, God answered our prayer. Wow! Sabi niya, siya naniniwala sa Diyos, pero may trabaho na ako ngayon. Sabi niya, sinagot ng Diyos ang panalangin natin. And small lang, maliit na bagay na napagkilos ng Diyos. At makita mong napakalaki ng impact sa mga taong pagdadala ng Panginoon sa atin. Amen. So speaking of next step or step of faith, may tanong po para sa inyo, Pastor Ay, may Rusty. question na. Ano daw po next step ninyo after New Zealand? Next step, siyempre, kung saan ako dadalhin ni Lord. Ang prayer ko nga, kasi yun sa Bless the Word program, marami pa yan eh. Parang inaano ko sa Europe. Kasi sa Europe, kaya ako na-challenge. Kasi I learned yung mga theaters doon, ay mga churches doon, nako-convert into theaters. Tapos yung mga Christians doon, nagiging Muslim, saka nagiging Antichrist. Tapos ngayon daw, merong movement na nagkakalat na nakakilala ng mga estudyante. Ako, may heart ako sa mga students kasi I was once a professor sa Our Lady of Fatima University. Marami akong hinawakan ng estudyante na naging Christian sila. So sabi ko, yun lang ang prayer ko sa Lord, if the Lord allows me. Pero, yun lang. Yun ang, siyempre, may plano tayong sarili, but it is the Lord's plan that prevails. Pero ako, in-interest ko lang sa Lord, alam ko na marami pa siyang gagawin, marami pa siyang
pagdadalan sa aking lugar, inihanda na niya ako ngayon. Kung saan man ako Great. dalhin, it's alright. Isasama niyo daw po ba si Pastor? Siyempre. Si Pastor Nino. Dati hindi talaga siya kasama, kaya lang naririnig niya. Parang maganda yan kasi Pakikwento nga, Pastora. Paano siya napasama? kasi ganito yun. Nung nag-pandemic, hindi na ako nagtuturo. I was earning a lot. Tsaka accountant ako eh. Isang perma ko lang, kumikita talaga ako. Sinuko ko lahat yung sinurrender ko. Tapos half day, nag-concentrate lang ako, nag-focus ako sa devotion to, sa prayer. Tapos, inilid ako ni Lord sa mission. Una, nag-mission ako sa Bacolod, sa Negros Occidental, sa Antique, kung saan yung din. Nag-plan kami ng church sa Tarlac. Tapos sabi ko, Lord, i-connect mo naman ako international, i-dip man yung sa isang organization na mag-deploy sa abroad agad. Na-connect ako sa International Teams Philippines, na-access-1 ako under kay Pastora Sabinay sa Cavite, Cebu, GNC Cebu. Tapos, nagtuloy-tuloy ako, January yun, 2023, tapos nagpunta na ako ng Taiwan, na-access to. Hindi ako nag-miss ng lahat ng conference, yung Tent Makers Conference, Leadership, East Asia. Hindi ako nag-miss. Si Lord pinabide lahat. 1 year yon. Tapos hindi ako minginising kung duling sa asawa ko. Tapos sabi niya, pero may nagsusupport sa akin. Kasi nalaman nila, post ko lang sa Facebook, mga kaklase ko sa school, sis, nag-mission ka pala. Sige, mga kaibigan ko sa US, inaano nila ako, sinusuportahan nila ako. After a year, nung nag-GMC leader na ako, naririnig niya sa Zoom, kay Pastor Gani, yung mga challenges, mga sa GMC leader. Mukhang maganda yan, sabi ng asawa ko. Join nga ako dyan, sama all ka na rin, sabi niya. Tapos nag-join siya, 2024, nag-start na siya sa Malaysia. Hindi rin siya nag-miss. Alam niyo, once na pumasok kayo dyan, hindi ka na makakalabas. Mangyari sa asawa ko, sabi ko, may pera ka? Sabi ko, pero, di ba ikaw rin nakakarin, nag-start ka na wala. Tapos sabi niya, ang asawa ko kasi hindi pala hingi ka, hindi katulad ko. Sabi niya, hindi tayo hingi ng support. Si Lord ang mag-sponsor. Si Lord, nasubukan niya. Talagang, binigyan kami times 2 pero nakakaalis kaming dalawa. Sabi nga namin nilang, yaman-yaman daw namin. Pa-abroad na lang daw kami. Kung saan daw kami nag-iikot. Pero talagang napatunayan sa amin ni Lord na once you trust. Kaya nga, doon namin nakita ang research. At saka sabi nga ng asawa ko, pastor yan, nag-aral sa Bible School. Siya yung hindi duman sa secular job. Ako yung nagtrabaho sa amin na secular. Sabi niya, dati tinuturo ko lang yan, pinipreach ko lang yan sa mga churches, yung Matthew 28 na yan, yung mission na yan. Pero iba pala pag ikaw na yung nag-aktwal sa mission. Kaya ngayon, hindi siya maintindihan pa rin ng mga kampanya pastor sa CPAP. Pero ngayon, ininomodel lang namin na kami muna mag-step of faith na nasa mission na kami. Sabi nga namin mag-asawa, hindi kasi nila naranasan eh. Subukan lang nila. Lagi namin silang challenge. Hanggang ngayon, nag-challenge pa rin kami. Nag-encourage pa rin kami. Eto naman, meron pang isang tanong para sa lahat na siguro to. From Jules Ostan, what is the greatest lesson you have learned as a missionary in all your trips for the Lord? How did you adjust in practical ways? Miss you. What is your greatest lesson you have learned in missionary? Oo, ako, mabilang yung tinawag ng Panginoon, talagang lubusang tiwala lang sa Panginoon. Kasi when He called me, I gave up everything. Career, my everything. And hindi pwedeng panghinayangan yung ginawang pagsasakripisyo nun. And natutunan ko na Jesus is enough. God is enough in my life. And siya lang pwede magpuno ng lahat ng bagay, lahat ng pangangailangan, at lahat ng joy. And nakita ko na pag nagtiwala ka sa Kanya, ay hindi ka mapapahiya. No? At bilang isang missionary, hindi to yung missionary mo kung kawawa, no? Na pag pangalan, missionary, mahirap, kawawa, hindi. Ang pagiging missionary kapag sumunod ka sa Panginoon, ay hindi ka magkukulang pagpapalain ka. Amen. Ma'am Cathy? Ako siguro one of the greatest lesson is yung, pareho rin, no? Yung trust. Yung trust sa Lord, yung talagang ibigay mo, naturuan ako ng Panginoon na ipagkatiwala sa Kanya lahat ng bagay, even yung mga bagay na hindi pa natin nakikita at hindi pa natin
anong tawag nito, hindi pa natin nakikita sa mga mata natin. At paano ko, sabi niyan dito, how did you adjust in a practical ways? No? Mahirap no? Kasi pag tinuruan ka ng Panginoon na magtiwala, tatakpan mo talaga yung mata mo. Yung tatakpan mo yung mata mo na, lalakad lang ako, Lord. Lalakad ako, Lord, dahil sinabi mo. Diba? Talagang, huwag kang tumingin sa kaliwa, sa kanan. Talagang to fix your eyes on Jesus. Yan. Ayun. So, basahin na din po natin lahat ng mga Comments. comments. Mabasa natin Sabi ni lahat. Ate Noreline Labasog, isa siya sa kasama po na pupunta sa Ayun. New Zealand. Yeah. More than the experience of being in the beautiful country of New Zealand, it's experiencing God and His hand. Indeed, the greatest blessing is God Himself. Amen. Amen. Totoo naman po. God reveals Himself sa mga lugar na pupuntahan natin. Pinuntahan ng bawat isa. Kay Crisilda Corpus naman is our God. Our God is full of surprises. Glory, hallelujah. Amen. Kay Jessie Soriano Sucaldito, sabi niya, sama all na tayo sa iba't ibang bansa and bring the gospel of the Lord. Let us bless the world. Amen. Sabi ni Jules Ostan, palagi lang tayong humakbang, mga kapatid. Kaya nga mga kaagila, lipad lang ng lipad sa pandaigdigang misyon para kay Jesus. Di Pastor Jesse din, sa pagsunod natin, tunay na may pagpapalang sunod-sunod. Bago yun, ha? Amen. Kay Mitas Ramos, praise and thank God for the great fellowship in Thanksgiving we had last Monday with Pastor Gani, me and Miss Cathy, the staff. It's been a long time. So glad to see you all again personally and reminisce the days of our mission in Asia, in Europe, by God's grace. Let's go again to bless the world and bless our Lord together. Amen. Si Santa Lolita Islao, obedience is better than sacrifice. God bless. Shalom. Amen. Ayan. Sabi ni Annie Sanchez, the joy of the Lord is our strength. Sabi ni Ate Esther Asuncion, we missionaries are blessings to where the Lord sends us. Yes. Amen. Ayan. Sabi naman ni Reka Gaya, wherever God leads us, we will follow. Sabi naman dito ni Aveline, na billionaire, kasama ko to sa New Zealand din. Sabi niya, nag-aagawan mga Pinoy doon na na-invite po kami ipasyal at pakainin po doon. Sobra ding na-bless itong mga kasama ko. Amen. Sabi nga ni Mr. Nehemiah Cook, I'm Wow! on a mission. Great Commission. Yes. And kay Ate Vulet Korea Voliser, thank you for playing the song Tara Na, Sama All, and post your entries now. Amen. Yes. Amen. Sabi ni Ate Aveline Habi Lonar, nag-aagawan ang mga Pinoy doon na nag-invite po kami ipasyal at pakainin po doon. Grabe po, karanasan ng gano'n, agawan, ano? Oh, At mararanasan niyo rin po yan. Yes. Amen. Kailangan na tayong humakbang at maniwala. Kasi po, marami ng himalang natunghayan Amen. dito sa iTeens. At marami na tayong magandang mga nararanasan. Doon lang sa mga testimony narinig nyo ngayong hapon, ay grabe, sobra. At marami na rin kaming mga bansang naliparan, napuntahan. Hindi lang po ito kwento, ito po yung totoong nangyari sa buhay. Kaya po, inanyayahan namin kayo. Siyempre, gusto rin namin maranasan kayo. I-challenge ang bawat isa. Tara na! Sama all na. Hindi sana all, sama all. Yes. Sa darating na July 23 to 25, register na po tayo. Open na sa ating 4th Global Tent Makers Conference na gaganapin po sa Kuala Lumpur, Malaysia. Napakasarap na lugar. Galing po kami dyan. Kaya sama all na tayo dito. Ano po? Welcome po kayong lahat. Yes, at syempre po, we are calling all the missionaries of international teams. Kung gusto po ninyong ma-involve sa mga activities, sa mga gawain natin, at kung paano mapag-aapoy ang inyong mga puso at ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ninyo, we invite you to attend our Global Mission Summit sa Silang Cavite on June 7, 2025. Tayo po ay magkita-kita doon. You can register to our website now para po makasama po namin kayo sa Global Mission Summit. Pagkatapos po ng ating There is Hope sa
Kalinga, meron po tayo ulit na There is Hope sa Montalban sa June 21. So, yung mga taga Montalban dyan at yung mga kasama po natin, mga volunteers natin, you are welcome to join us. And sama-sama po tayo maging pagpapala sa mga tao po sa Montalban, Rizal. Yes. At yun na nga, Ate Ning, invite them. So, patuloy po natin i-like at invite yung ating mga kaibigan and follow po ang ating page. At may TikTok na rin po tayo. Yes! Kasi habang nagla-like po tayo at lalo nating sinishare, iikot po, dadami po ang makakabasa at makakapanood ng ating live ng program. Ayun na nga po. So, kung gusto nyo pong sumama sa ating mga missions or maging mga missionary din, diba, sa gawain ng Panginoon. Meron po tayong mga Access 1 sa ating mga GMC leaders. Access 2 naman po at conferences, lahat ng conferences at Bless the World na makikita nyo po sa ating website. It's iteamsfields.org. So, yun. And I also want to encourage everyone na ma-equip kayo about sa missions at talagang maranasan nyo paano nasa mission field. Alam nyo po yung pag-mission, highest level po ng isang Kristiyano po yan. Kaya I would encourage every Christians po, every member of any local church, any denomination, welcome po dito sa iTeens. At talagang ine-encourage po namin kayo, hindi, lalo na po yung mga pastors dyan. I'm also a pastor's wife and my loving pastor husband is here. Welcome po namin kayo, no? Saan man po kayong denomination, saan churches po kayo. At mga pastor, pwede niyo pong isend ang mga members niyo at kapwa mga pastor. So, join na kayo, sama all na. Yes! Amen! Amen! Talaga namang umapaw ang pagpapala ngayong hapon at na makita talaga natin that the God we serve ay hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. And His miracles ay patuloy na gumagalaw, kumikilos, at patuloy nating mararanasan as we step our foot forward. Kaya naman, Abante tayo! We will bless the world! Tara na, sama na, tayo'y magmisyon na. Tara na, tayo na'y hakbang mga paa. Ihanda ang iyong gamit, pati na ang iyong bulsa. Tara na, let's go na, lipat na. Ang magmisyon ay Great Commission. Tiyak na tiyak, merong provision. Basta lakaran lang at mag-decision. Tara na, let's go na, lipat na. Tara na, ngayon na, huwag nang mag-alala. Tara na, sige na, ika'y mag-ready na. Faith mo ang kailangan, puso at isipan. Sama ko, sama all, sama na. Ang mag-mission ay Great Commission. Huwag pansinin ang mga opposition. Basta lakaran lang at mag-decision. Tara na, let's go na, lipat na. Sama ka, sama all, sama na. Sama ka, sama all, sama na. Ang mag-mission ay Great Commission. Huwag pansinin ang mga opposition. Basta lakaran lang at mag-decision. Tara na, let's go na, lipat na. Sama ka, sama all, sama na. Sama ka, sama all, sama na.
mundo, tayong lahat